Ang kwentong ito ay galing sa ating tagapakinig na si Lorna Laparan. Kwento ito ng tito niya na nangyari noong 1989 sa lugar ng Pagalungan, Maguindanao. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na totoo ang mga mangkukulam. Alam din natin na ito'y mga kampon ng dilim na siyang patraydor na nagpapahirap at nagbibigay ng sakit sa mga inosenteng tao. Kaya naman marami sa atin ang natatakot na makahalubilo ng mga ganitong nilalang dahil ang unang tumatakbo sa ating mga isipan ay kapahamakan. Pero kung titignan natin mabuti, sila ay tao lamang na marunong ding magpahalaga at magmahal. May isang baryo sa bayan ng Pagalungan sa probinsya ng Maguindanao ang biglang nakilala ng dahil sa isang pangyayari na hindi lubos maisip ng mga tao na posible palang mangyari ito. At ang kakaibang kaganapan ngang ito ay nangyari naman mismo sa tito ng sender natin na tawagin na lang nating Norman. Aminado naman ang pamilya ni Norman na hindi kagandahan ang pag-uugali nitong binata pagdating sa mga kababaihan. May ugali kasi ito na kung saan hindi ito nakukontento sa iisang babae lamang. Kapag nakakakita ito ng dalagang pumupukaw ng atensyon niya, ginagawa niya ang lahat para lamang maging nobya niya ito. Kaya naman nung panahon na to, may 3 siyang nobya na nooy palit-palitan niyang dinadalaw araw-araw. At sa hindi malamang dahilan, nagtataka ang mga kaibigan ni Norman kung bakit hindi man lang nakakahalata ang mga babaeng ito na hindi lang sila ang nobya nitong binata. Kapag tinatanong naman ng magbabarkada itong binata kung papaano niya nagagawa ito, ang palagi namang wika lang ni Norman noon, basta magaling kang magdahilan, hindi makakahalata ang mga yan. Kaya naman hindi maitatanggi na may mga kaibigan nitong si Norman na talaga namang naaawa sa mga babaeng niloloko ng binatang ito. Pero isang tanghali, nang magpasama itong binata sa kanyang kaibigan upang dalawin ang isa sa mga nobya niya na nakatira sa kabilang baryo. Malapit lamang ito at halos 15 minutong lakaran lamang ay nandoon ka na. Pero mainam na ganitong oras dapat ang punta nila doon dahil hindi kagandahan ng daang tatahakin papunta sa kabilang baryo. Dulong baryo na kasi ng Pagalungan ang tirahan ng nobya niyang ito. At ang namamagitan sa baryo na yon at baryo nila Norman ay malawak na lupain. At tanging kalsada lamang ang makikita mo dito. Kaya naman bago magdilim, wala ka nang makikita pang naglalakad sa bahaging ito ng lugar nila. Medyo nakakatakot ang lugar na to lalong-lalo na tuwing gabi. Gawa ng talaga namang napakadilim dito. Kaya naman bago pa nga magtungo itong dalaway pinag-usapan muna nila na hindi sila maaaring magtagal doon. At nangako naman itong binata na hindi nga sila magtatagal. Kaya naman pumayag na rin itong kaibigan niya. Panay lang ang kwentuhan nitong magkaibigan habang naglalakad. At maya-maya nga'y hindi nila napansing narating na pala nila itong malawak na lupain na to sa pagitan ng dalawang baryo. Patuloy lang ang paglalakad nila nang makita nilang dalawa na may 2 babaeng naglalakad din na papasalubong naman sa kanilang dalawa. Nung una, baliwala lamang ito kay Norman. Pero nung malapit na itong 2 babae, dito napukaw ang atensyon niya
dahil ang isang babae dito'y nagtataglay ng kakaibang kagandahan dahil maputi ito, makinis at napakaganda ng mga mata. Kasama nito ang isang matanda na sa pakiwari niya, lola ito nitong dalaga. Kaya naman sa puntong ito, hindi na nagdalawang isip pa itong binatang si Norman at agad niyang sinabihan na gusto niyang maging nobya itong magandang dalaga. Kaya naman paglagpas sa kanila nitong maglolay agad itong hinapol ni Norman. Dito nga'y agad siyang nagpakilala at direktang nagtapat ng kanyang intensyon sa babaeng ito. Gawa naman ito'y medyo nagulat naman itong maglola sa agresibong paglapit nito ni Norman. Wika ng lola ng dalagang ito. Iyo, ngayon ka lamang namin nakita. Tapos nais mo nang ligawan ng aking apo. Mabuting alamin mo muna kung anong pamilya meron itong nagugustuhan mo bago mo gawin niyang binabalak mo. Sagot naman ni Norman dito. Lola, paumanhino, nabighani lang po talaga ako sa apo ninyo, kaya pabigla-bigla din ho ako. Kung mamarapatin niyo ho, maari ko po bang dalawin itong apo ninyo? Nang sa ganun, makilala ko po kayo at makilala niyo rin ho ako. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho ako masamang tao. Tinignan naman nitong matanda itong apo niya na waring nagtatanong kung payag ba ito. Wika naman itong dalaga. Carmela ang pangalan ko. Kung mabuti talaga ang hangarin mo, mainam na makilala ka muna namin. Mamayang gabi, sa dulong baryo, makikita mo ang mataas na bahay na puro halaman ng bakuran. Yun ang bahay namin. At diretso na ngang naglakad itong maglola papalayo, habang siya naman ay iniwang nakatayo dito. Wika ng barkada ni Norman. Hoy Norman, nababaliw ka na ba? 3 na yung nobya mo, tapos dadagdagan mo pa. Magkababaryo pa yan at itong pupuntahan natin Aba Norman, baka ikapahamak mo na yan. Wika naman ni Norman. Huwag kang mag-alala. Halika na. Puntahan na natin itong nobya ko at makikipaghiwalay na ako dito. Ikinagulat naman ito nitong kaibigan niya dahil alam niyang masasaktan itong nobya ni Norman. Sinubukan pa niyang pigilan itong balak ng kaibigan niya. Pero itong si Norman, buo na ang desisyon. Sumatotal nga'y hindi rin nagtagal itong dalawa dito sa bahay ng nobya ni Norman. Pagdating nga nila dito, agad na ngang nakipaghiwalay itong binata sa kanyang nobya. At tulad ng inaasahan, hindi ito kayang tanggapin itong nobya ni Norman nang wala man lang dahilan. Pero wala pa rin itong nagawa, kundi ang umiyak na lamang. Kaya nga ganun na lang ang awa nitong kaibigan ni Norman nang makita niya ang pag-iyak ng babaeng ito habang naglalakad nga sila pa uwi. Ito namang si Norman, parang hindi nakikitaan ang pagkaawa sa babaeng yun, bagkus ay iniyayabang pa nito na magkakaroon na siya ng bagong nobya. Nangyari naman ang inaasam ni Norman na kilalanin itong si Carmela. At yun ding araw nga na yun, solo niyang pinuntahan ang bahay ni Carmela upang dito patunayan na maganda talaga ang hangarin niya. Kaya naman dito nga niya nalaman na itong maglola na lang pala ang magkasama sa buhay dahil maagang pumanaw ang mga magulang ni Carmela. Ang totoo, hindi pa man niya nobya itong dalagay, ramdam na niya na mahal na niya ito. Matindi rin ang pagkahumaling niya dito dahil ang totoo, ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na makakilala siya ng ganito kagandang babae.
Kaya naman binaliwala na niya ang dalawa pa niyang nobya na dito lang naman sa baryo nila nakatira. Inilaan naman ni Norman ang lahat ng oras niya sa pagdalaw dito kay Carmela. At dahil nga sa pagpapakita niya ng pagpupursige, hindi naglaon ay napasagot na nga ni Norman itong dalaga at ito nga'y tuluyan na niyang naging nobya. Para kay Norman, nahanap na niya ang tunay na pagmamahal sa piling ni Carmela. Kaya naman nung panahong ito, kinumpronta na niya itong dalawa pa niyang nobya at inaming may bago na siyang nobya at mahal na mahal niya ito. Sobra namang nasaktan ang isa sa mga babaeng ito na nagngangalang Melanie. Hindi niya matanggap na dahil lang sa isang babae, iiwanan siya ni Norman. Alam niyo ba kung bakit sobra itong nasaktan? Dahil itong si Melanie ay kababata pa ni Norman at magmula nang maging binata at dalaga nga ang mga to, magkasintahan na sila. Kaya naman sa galit ni Melanie, hindi siya pumayag na basta na lamang siya ipagpapalit ni Norman. Kaya naman naisipan niya na sirain ang relasyon nitong dalawa bilang ganti sa sakit na idinulot ni Norman maging sa ginawa nitong pangluloko. Kaya ang ginawa ni Melanie noon, palihim niyang binabantayan ang bawat ginagawa ni Norman dahil gusto niyang malaman ang tirahan ng babaeng kinalolokohan ng binatang ito. At tamang-tama naman, isang araw, nagpunta nga sa dulong baryo itong binata upang dalawin itong si Carmela. Maingat naman siyang sinundan ni Melanie upang hindi makahalata itong binata. At hindi nga nagtagal, sa dulong baryo na yun, dito niya natagpuan ang bahay ng babae na siyang ipinalit sa kanya. Dito'y nakita niya kung papaanong nagyakapan ang dalawa sa harapan ng bahay nila Carmela na halata namang nananabik sa isa't isa. At sa puntong ito, tumulo na lamang ang luha ni Melanie at hindi na rin niya napigilan pa ang kanyang galit. Agad niyang nilapitan itong dalawa at dito'y walang humpay niyang sinampal itong binata. Panay naman ang awat ni Carmela dito kay Melanie sa ginagawang pananakit nito kay Norman. Kaya naman lalo pa itong ikinagalit ni Melanie. At dito nga, sinabi ni Melanie kay Carmela na nobyo niya rin ang lalaking ito. At sinabi niya rin na, hindi mo alam, malamang pagkagaling dito ng magaling na lalaking to, sa akin naman dumidiretso. Kaya naman itong si Norman, panay ang tanggi at sinasabing huwag maniwala kay Melanie. Wika naman ni Melanie kay Carmela, sige nga, isipin mo, magkakaganito ba ako kung hindi totoo ang lahat ng sinabi ko? Tsaka tingin mo ba, magsasayang ba ako ng oras para lang sundan ang lalaking to? Dapat ay magpasalamat ka pa dahil ngayon pa lang nalaman mo na ang totoo. Panay naman ang paliwanag ni Norman dito kay Carmela at pinipilit niya to na huwag maniwala kay Melanie. Pero para kay Carmela, tama ang lahat ng sinabi ni Melanie dahil hindi nga naman ito mag-aaksaya ng panahong magpunta pa dito kung hindi ito nasaktan. Tsaka ramdam ni Carmela ang kirot sa puso ni Melanie habang kinakausap siya nito. Kaya naman sa puntong ito, nasaktan din ang damdamin ni Carmela at dito nga tumulo na lamang ang mga luha niya. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi nila napansin na nasa bintana lang pala itong lola ni Carmela habang pinanonood ang mga nangyayari. Nang biglang nagwika ang lola ni Carmela ng, Carmela, pumanik ka na rito. Kaya naman itong dalaga,
Walang alinlangan na pumanik ng bahay nila at iniwan na nga itong dalawa. Susundan pa sana ito ni Norman, ngunit nagwika itong lola ni Carmen ng, "Huwag na, Norman. Nangyari na ang pinangangambahan ko. Pinagkatiwalaan ka ng apo ko, pero hindi mo ito pinahalagahan. Kaya ngayon, sa bawat luhang tutulo sa mga mata ng aking apo, tandaan mo, ang kapalit nito ay ang bawat pagsigaw na gagawin mo sa pagdudusang pagdadaanan mo." Pagtapos nito'y agad na sinarado ng matanda itong bintana nila. Si Melanie naman, iniwan na itong binata at diretso nang umuwi sa baryo nila. Sinubukan pang katukin ni Norman itong bahay at nakikiusap na hayaan muna siyang magpaliwanag. Pero ilang oras na ang dumaan, hindi na siya pinakinggan pa ng maglola, kaya wala na siyang nagawa kundi umuwi na lang. Pag-uwi na ng bahay ni Norman ay nanatili muna siya sa kanyang tulugan. Dito'y inisip niya na sana mapatawad pa siya ni Carmela sa lahat ng nagawa niya. Hindi niya kayang mawala ang dalagang ito dahil nung panahon na yun ay sobra na ang pagmamahal niya dito. Kaya naman ang sabi niya sa sarili niya, papalipasin niya muna ang araw na yun at pagkatapos ay babalikan niya ito upang manghingi ng tawad at humingi na rin ng ikalawang pagkakataon. Pinili niyang hindi na muna lumabas ng bahay nung araw na yun dahil alam niyang galit din ang pamilya ni Melanie. Inisip niya na baka pag nakita siya ng tatay nito, baka kung ano lamang ang gawin sa kanya. Pero hindi pa man nagtatagal, bigla na lang kumirot ang tagiliran ni Norman na sa pakiramdam niya'y para ba siyang tinusok ng kutsilyo. Kaya naman dito'y napahiyaw na lamang siya sa sobrang sakit. Kaya ang nangyari, agad siyang nilapitan ng magulang niya at dito nga'y tinanong siya kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Kaso lang, sa sobrang sakit ng iniinda niya'y hindi niya kayang makapagsalita at pawang pagsigaw na lamang ang kanyang nagagawa. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata niya at diretsyong hinawakan ng kanyang leeg dahil kasabay ng pagkirot ng kanyang tagiliran ay pagkirot din ng kanyang lalamunan. Pagulong-gulong lang siya noon habang nakahiga dahil hindi na niya makayanan ng sakit, lalo na ang kanyang leeg. Pero matapos ang pagkirot ng kanyang leeg, sigaw man siya ng sigaw. Wala naman siyang boses na inilalabas, bagkus ay puro hangin lamang. Yun bang parang ganito? Ganon na ganon. Kaya naman kahit na gustuhin niyang sumagot sa mga magulang niya, hindi niya magawa. Pero hindi lang dito natapos itong kakaibang nangyayari kay Norman dahil nasundan pa ito ng pagkirot sa iba't ibang bahagi pa ng kanyang katawan. Ilang oras din nangyayari ang mga bagay na to kay Norman hanggang maya-maya mawawala man ito pero babalik din sa iba't ibang bahagi naman ng katawan niya. Kaya naman dito nga'y tuluyan na siyang nanghina. Pero ang ipinagtataka niya, maging ang kanyang mga magulang, kung bakit bigla na lamang nawala ang boses niya. Ilang ulit pa niyang sinubukang magsalita, pero panay hangin nga lang ang lumalabas dito. Dito'y tumulo na lamang ang mga luha ni Norman dahil hindi niya alam kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Dumaan ang araw na yon hanggang kinabukasan ay hindi man lang siya nakatulog. Dahil nga sa bigla-bigla na lang kikirot ang iba't ibang bahagi ng katawan niya. Ayon sa mga magulang niya nun, halata kay Norman ang tindi ng sakit na dinadamdam niya tuwing aatake ito.
dahil nakikita nilang nanginginig ang katawan nitong anak nila na halatang hindi na nito kinakaya pa ang sakit. Kung ano-ano na rin ang ipinapainom ng mga magulang niya para maibsan lamang ang iniinda ni Norman. Pero ang nangyayari, panandalian lang tong mawawala at makalipas ang ilang oras, bigla-bigla na namang may kikirot sa katawan nitong binata. Kaya naman makalipas ang 2 araw magmula nang mangyari ito, dito na nagdesisyon ang kanyang ama na dalhin na siya sa pagamutan. Pero hindi nila inasahan. Papalabas pa lamang sila ng pintuan nang makita nilang nakatayo dito si Carmela habang umiiyak. Ayon sa mga kapatid ni Norman na nabubuhay pa rin hanggang ngayon, dito pa lang nila unang beses na nakita itong Carmela. Kakaiba nga daw ang ganda nito, pero nung araw na yon, hindi maayos ang itsura ng babaeng ito. Yun bang nangingitim ang ilalim ng mga mata, gulo-gulo ang buhok, at may markang kulay itim sa liig nito. Tulo din ng tulo ang luha sa mga mata nito at nagwika na lang kay Norman ng, "Paumanhin, hindi ko gustong gawin namin ng lola ko yung nangyayari sa'yo. Norman, patawarin mo ko. Kinulam ka namin ng lola ko, kaya ka nagkakaganyan. Akala ko makakaganti na ako sa mga ginawa mo kapag ginawa ko ito. Pero naramdaman kong mahal na mahal kita. Kaya sana'y binigyan muna kita ng pagkakataong magpaliwanag bago ako pumayag na gawin sa'yo to. Pero nang mapag-isip kong kailangan muna kitang makausap, huli na ang lahat. Napakapit na namin ng lola ko ang kulam sa'yo, kaya ka nagkakaganyan. Makinig ka, Norman. Inihinto ko man ang kulam na ginawa ko sa'yo, pero ang lola ko, tinuloy pa rin niya at dala ng galit niya sa'yo. Ayaw kanyang patawarin. Itinuloy pa rin niya ang pangkukulam sa'yo at balak ka na niyang patayin sa lalong madaling panahon. Kaya naman, pilit akong nakikiusap na tigilan na niya to. Pero ayaw niyang pumayag. Mas malawak ang kaalaman ng lola ko, kaya hindi ko magawang pigilan ang ginagawa niya. At bilang mangkukulam, isang paraan lang ang alam ko upang matigil ang kulam na ginagawa ni lola. At yun ay ang patayin siya. Norman, pinatay ko ang lola ko. Kaya marahil, ito na rin ang huli nating pagkikita. Agad na tumakbo papalayo ang dalagang ito hanggang sa hindi na nila ito makita. Nagulat naman ang mga magulang ni Norman sa mga nalaman nila. Pero itong binata, pawang pag-iyak na lamang din ang nagawa niya. Hindi na nga nagpadala sa pagamutan itong binata. Bagkus, sumulat siya sa papel at ang nakalagay dito'y hingian daw ng tulong ang mga kaibigan niya na hanapin si Carmela. Kaya naman agad na hinanap ng tatay ni Norman ang mga kaibigan ng kanyang anak at dito nga'y hinatid nito ang hiling ng kanyang anak. Nang malaman ng mga barkada ni Norman ang nangyari, agad namang pumayag ang mga to at dali-dali nang tinungo ang lugar ni Carmela. Dumaan ang maghapon na yon at pawala naman na ng pawala ang mga pananakit na nararamdaman ni Norman. Nung una, nararamdaman pa niya ang kirot, pero hindi na to gaanong masakit tulad ng mga una niyang naramdaman. At hindi nga nagtagal, yung pabigla-biglang pagkirot ng iba't ibang bahagi ng katawan niya ay tuluyan na ngang huminto. Pero ang ipinagtataka nila, bakit itong boses ni Norman ay hindi pa rin bumabalik
kahit na alam naman nilang patay na ang taong gumawa nito. Bago pa nga mag-delay may nakabalik na nga itong mga kaibigan ni Norman. Pero masamang balita ang hatid ng mga to. Dahil nang puntahan daw nila ang bahay ni Carmela, nakita nila na maraming tao dito at nagkakagulo ito. Nang lapitan naman nila ang bahay na to, dito nila napag-alaman na ang dahilan pala ng kaguluhan na to'y dahil nadiskubre ang bangkay ng maglolang ito. Ayon sa taong napagtanungan nila, duguan daw ang matanda nang makita nila ito habang nakahandusay. Pero ang pinaka nakakakilabot na nakita daw nila doon ay si Carmela na nakabigti sa ibabaw mismo ng katawan ng matanda. At sa palagay pa ng mga tao dito, gawa ng nangangamoy na ang mga katawan nitong maglola, malamang daw ay isang araw nang patay ang mga to. Kaya naman ikinagulat ito ni Norman at ng magulang niya ang inihayag na to ng mga kaibigan ng binata. Panong isang araw nang patay? Samantalang kanina lang nagpunta pa si Carmela dito para aminin ang lahat kung bakit nangyayari ito kay Norman. Kaya naman sa pagkakataong ito'y maging ang nanay ni Norman ay napaiyak na rin. Hindi dahil namatay itong maglola, kundi sa takot dahil alam nilang patay na pala itong dalaga nang makausap nila ito. Si Norman naman, iyak na lamang ng iyak hanggang sa manghina na lamang siya. Magmula nang mangyari ito'y palagi na lamang malungkot itong binatang ito. Pero ang masakit pa, hanggang ngayon, hindi na nga bumalik pa ang kanyang boses. Wika pa ng pamilya nila, palagi na lamang daw itong tulala na para bang malalim ang iniisip. Kaya naman ang tingin ng pamilya ni Norman, kahit na maraming taon na ang dumaan mula nang mangyari ang kababalaghan na yon, hinding-hindi pa rin niya nakakalimutan ang pagpatay ni Carmela sa sarili nitong lola. Dahil nang ibabaw dito ang pagmamahal ng mangkukulam. Ayun ayos! Kakaiba na naman tong kwento natin Kayo na lang ang humusga kung tama ba yung ginawa ni Carmela o hindi. Hindi ko na rin papatagalin to mga kapatid.